Ma'am, di ho ba't inyo napapakinggan yung balita ano po, Mhm, disallowance, yun ho muna, mhm. ano ba ang ibig sabihin po sa COA ng disallowance? Ang ibig sabihin po ng disallowance, ito po ay parang nakatapos na ng audit ang isang team at sinasabi niya na hindi natin pinapayagang mailibro ito, maipasok sa libro, ma-recognize as a valid expense. Kung kaya, kailangang ibalik. Ang term po natin dyan ay restitution. Kailangang i-restitute. Ano? Sa layman's term sa atin po ay kailangang bayaran. Balik po kasi hindi nga natin kinikilala na tama ang paggamit nito. Now, dito sa confidential funds, may ipapangbigat yan dahil Ted and DJ Chacha, kung maaalala nyo, ito'y kinakash advance di ba? Hindi katulad ng ordinary expenses na hindi naman yan cash advance. Meron munang mga voucher, merong resibo, saka lalagyan ng cheque, di ba? Ito Mm. sa confidential funds, ito ay cash advance. Nagre-release ng cash advance, 125 million, kunyari. Tapos saka sila magsasubmit ng liquidation. So pag sinabi ng ICFAO na ito ay dinisalaw, ibig sabihin, hindi kinikilala ng Commission on Audit as the highest or the supreme audit institution na maaari itong isama na legitimate expenditure or lehitimong paggamit ng pera. Kung kaya, kailangang isole sa kaban ng bayan. Okay, ma'am, kapag ho ba kinakailangang isole, yan ho ba mandato? Obligado ba yung pong opisyal na pinagsabihan po ng COA na isauli ito? Obligado ba siya? Mandato ba po yan? Ay, linawin ko lang, hindi ho ma'am, wala na po tayo sa gobyerno. Hindi lang, Heidi, oo, ayan, hindi lang. Heidi, yan Oo. ba'y obligadong isauli, Heidi? Oo, kasi ano yan sabi po natin, ang COA po ay Supreme Audit Institution. Di ho ba ito yung pinakamataas na body na nangangalaga ng pera ng ating bayan, di ho ba? So pag sinabing initial notice of disallowance, may proseso po yan. Ano po? Kaya po ng isa, nakadaan na po sa ating commission proper, ay Mm. inaffirm po ng CP yung stand ng ating team. So obligado po yan. Yun po ay kahit makawala ka na sa gobyerno, yan po ay dapat bayaran. Opo. Dapat isole. Opo, Yun po ang dapat mas mainam isole. Okay. natin. Opo. Kapag ho ba isinauli yung pera, yung halaga na sinasabi ng COA na isauli ninyo, absuelto na po yung public official? Ay, magaling po ang tanong mo. Ay, magaling ang tanong mo, Ted. Kasi ganito yan. Yung Mm. na-extinguish doon, yung civil Mm. liability, yun yung tinitingnan ng COA. So, ang kailangan talaga dyan ay ipasa yan sa Office of the Ombudsman pagkatapos na nitong nagawa na yung final na affirmation. Kailangan ipasa sa Ombudsman for the determination of the criminal liability. Kasi yung criminal liability, syempre ang merong karapatan diyan ay ang ating mga korte, di ba? Mhm. Ang ng COA syempre ay yung validity lang nung transaction, in this particular case ay yung expenditure. So ibig sabihin, kahit nasabihin mong nabayaran na, kailangan maipasa ito sa ombudsman. Now, ang ibig sabihin nito ay kung hindi ipasa ng COA, pwede bang ipasa ng ordinaryong mamamayan? Pwede po. Kung hindi po ipasa ng COA, pwede pong ipasa ng ordinaryong mamamayan sapagkat naging public document na po ito Naka-expose na. Nakita ko ng apo sa Facebook, di po Mm. ba? At nagkaroon din po tayo ng hearing. So pwede rin pong ipasa ng Committee on Good Governance, pwede rin ipasa ng impeachment court, marami pong pwede. Pero ang gusto ko lang hong ipakita at idiin ay kahit po ordinaryong mamamayan, pwede pong ipasa yan para po sa determination of the criminal liability.